Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan nating magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at may namomonitor na nga ba tayo na sama ng panahon o bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw? Sabay-sabay po nating alamin lahat yan mga kababayan, dito po sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan, apektado pa rin ng maulang panahon hanggang sa matitinding pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at dito din po mga kababayan sa may Visayas dahil sa patuloy na pag-iral ng shear line. At dahil nga sa mga pag-ulan na dala nito ay apektado ngayon mga kababayan ang mga lugar dito sa Bicol region, dito din sa Mimaropa, Quezon at kasama rin mga kababayan ang Visayas. Kaya ang mga lugar na ito ay asahan po na makakaranas ng maulap hanggang sa madilim na kaulapan na sinasamahan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Hindi naman inaalis ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magdadala ito ng mga matitinding pag-ulan. Kaya maging handa po tayo at alerto lalo na sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa mga nabanggit nating mga lugar. Samantala mga kababayan, itong northeast monsoon naman ang malaking nakakaapekto. Dito po yan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Lalo na mga kababayan ko dito po sa mga lugar sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley. Dito din mga kababayan sa may Aurora at kasama rin ang Metro Manila at sa nalalabi pang bahagi ng Luzon. Kaya mga lugar na ito ay asahan po na magiging kumpul-kumpul na kaulapan hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Kaya sa mga kababayan natin dyan ay patuloy po tayo na mag-ingat. Dahil dito ay posible po mga kababayan ko ang banta ng biglaang flash flood at landslides, lalo na kung magiging malalakas ang mga pag-ulan na dala nito. At dito naman sa malaking bahagi ng Mindanao mga kababayan ay asahan po na makakaranas ng maulap na kaulapan hanggang sa madilim na kalangitan na may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang mga pag-ulan naman na ito mga kababayan ay dulot naman ng umiiral na localized thunderstorms. Kaya sa mga kababayan po natin, huwag po natin kalilimutan na palagi po magdala ng payong panangga po natin sa mga biglaang pag-ulan. At maging handa po tayo mga kababayan, lalo po ngayon na sunod-sunod ang nararanasan nating maulang panahon. Samantala mga kababayan ko, dito marami po ang nagtatanong kung may bagyo ba. Sa kasalukuyan mga kababayan, wala pa po tayong namamataan na pamumuo ng sama ng panahon o bagyo sa loob at labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman magandang balita po yan sa lahat ng mga kababayan natin, Pero di po inaalis ang tsansa na posible po mga kababayan na may mamonitor po tayo na isang bagyo na posibleng pumasok po sa loob ng ating area of responsibility sa mga susunod na linggo. Ayon po yan sa Pag-asa. So yan po yung patuloy nating antabayanan mga kababayan, yung magiging forecast po ng posibleng bagyo na ito. At kung sakali mga kababayan ay tatawagin po ito bilang bagyong Oring. Bukas naman mga kababayan, nasaan pa rin na patuloy pa rin tayong makakaranas ng maulang panahon, lalo na dito sa bahagi ng Catanduanes, Sorsogon, dito din mga kababayan sa may Northern Samar at sa may Albay. Kaya ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan na umaabot sa 100 to 200 mm. Kaya patuloy po tayo na maging handa mga kababayan ko, Yan po muna ang pinaka-latest weather update natin at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.